na i-harvest. And then, even the green ones, i-harvest ko na din. Those that are mature enough na pwede ko na siyang dalhin sa loob at magra-ripen na lang dun sa loob ng bahay. And then, I will pull out yung mga kamatis ko na medyo pangit na talaga yung tubo niya. And then, in that way, I have more space for the cool season crop. And then, yung ibang kamatis ko naman, which I really like, ipuprune ko na lang sila. And then, meron pa kasing time for autumn. Okay pa kasi yung weather during the day. So, I believe tutubo pa sila ng maganda. And in that way, mai-extend ko pa yung harvest ko ng aking tomatoes. So as you can see guys, dito na ako sa front garden, hina-harvest ko na yung aking mga kamatis. Mostly, yung tanim ko dito sa front garden ay mga cherry tomatoes. And meron din akong San Marzano at saka yung regular tomato natin. So kung makikita nyo, yung leaves ng ating tomatoes ay nagda-dry na talaga. So dito, mostly, ipuprune ko lang yung aking cherry tomatoes kasi I notice na ang cherry tomato ko, nagta-thrive pa sila better kahit malamig pa yung panahon. So, I think I can still extend more of my harvest up to April, which is the second month of autumn here in Melbourne, Victoria. So, among our tomatoes here in the garden, ito yung favorite ko na tomato variety. Ito ay yellow grape tomato. Gusto ko siya dahil medyo mas matamis siya compare sa round variety na cherry tomato. So, I have two varieties ng grape tomato. Isa ay yung yellow na color at saka ito ngayon yung hina-harvest ko ay ang red grape tomato na masarap din. Mostly ginagamit namin siya sa aming salad, also sa omelette or just yung ano lang cherry tomato with salted egg and that's it. So, ito yung plant na to, medyo marami na din tuyo na dahon at saka mga branches niya. But, hindi ko to ibubunutin yung plant na to. Itatanggalin ko lang yung mga dead leaves at saka yung mga dead stems ng tomato variety na to. Kasi medyo prolific pa sila, namumulaklak pa sila. So, I can still have more harvest. Sobrang dami pa guys ng ating mga kamatis. So, alam mo yung mga sobra naming kamatis, ang dami-dami pa doon sa loob. Meron pa akong na-preserve like yung sun-dried tomato ko. Meron din akong frozen tomato sa freezer. At ito ngayon yung hina-harvest ko. Ipamimigay ko lang to sa aking mga. Yung hina-harvest ko ay ang yellow pear tomato. Nakukyutan ako sa itsura ng ano na to, ng kamatis na to, but hindi ko siya masyadong bet yung lasa niya. Medyo more on sa tangy or sour na side siya, at saka yung medyo malambot din yung tomato na to, kaya ayoko din ng ganyang klaseng tomato. Gusto ko yung medyo ano pa, may crisp pa. So baka sa next season, hindi na ako magtatanim ng kamatis na to.
sobrang dami na ng ating na-harvest na tomato. So, dalawa lang kaming mag-asawa kumakain ng kamatis. So, definitely, pamimigay namin to yung harvest ko ngayon. Meron pa akong natitirang nag-iisang talong dito. But, yung eggplant ko ay hindi ko pa bubunutin. Also, meron ding okra or ladyfinger. Definitely, ang okra ay hindi talaga hiyang sa malamig na temperature kaya hindi na din maganda yung tubo nila. So, ayan guys, pinuprune ko na yung kamatis ko dito sa aking front garden. And then, itong variety ng kamatis na to ay hindi ko masyado gusto. Kaya, completely tanggalin ko na talaga to yung kamatis na to sa aking front garden. And, maglilip lang ako ng konting tanim ko dyan. Ito ay ang aking San Marcos